Isa sa pinakamahusay na estrategang militar ng Sweden, si Haring Carlos XII, ay naging maimpluwensya hindi lang sa digmaan kundi pati sa kusina. Ngayon, kahit di ko iniisip na siya mismo ang nagluluto, ang matagal niyang pananatili sa Imperyong Ottoman ang nagpakilala sa isa sa mga pinakaminamahal na pagkain ng Sweden, ang kol-kol-dolmar, mga dahon ng repolyo na may palaman na tinimplahang karne at kanin. Matapos matalo kay Pedro ang dakila ng Russia noong 1700 at siyam tumakas si Haring Carl XII ng Sweden sa Imperyong Ottoman. Doon, nakilala nila ng kanyang mga tauhan ang iba't ibang putahe na dinala nila pabalik sa Sweden. Mga bagay tulad ng kape, sherbet at ang mga pinalaman ng dahon ng ubas na kilala bilang dolma na tanyag sa buong Imperyong Ottoman. Nang dumating ang recipe sa Sweden, gumamit sila ng dahon ng ubas pero dahil hindi bagay sa klima ang pagtatanim ng ubas, agad nilang ginawang opsyon ang paggamit ng dahon ng repolyo. Kaya ang dolma o dolmar ay naging cold dolmar dahil ang cold ay ibig sabihin ay repolyo. Lumabas ang unang Swedish na recipe sa suplemento ng edisyong 1700 at 65 ng Kaiser Worden Sielpreda i Getschöning för unga fru och timar, isang gabay sa bahay para sa mga dalagang babae. Malaking pasasalamat din kay Tova, ang aking Patreon patron, sa pagtulong sa akin sa lahat ng mga salitang Swedish dahil sinusubukan ko talaga ang aking makakaya dito. Napakahirap para sa akin bigkasin ng wikang Swedish. Ngayon, mahaba talaga ang recipe, kaya narito ang pinaikling bersyon. Kumuha ng isang kapat na bahagi ng medyo lampas sa isang kapat na bahagi ng karne ng guya, hiwain ito ng maliliit na piraso at alisin lahat ng litid. Pagkatapos nito, taddarin pa ng kaunti. Ang lahat ng sebo sa palibot ng bato ay hiniwa ng maliliit na piraso at dito rin idinadagdag ang isang maliit na dakot ng malinis na hugas na bigas, paminta, mace, kaunting clove, asin at sibuyas. Lahat ng ito ay hinahalo ng mabuti. Pagkatapos, kumuha ng dahon ng ubas na bahagyang pinakuluan. Kung walang makuhang dahon ng ubas, maaring gumamit ng dahon ng repolyo bilang pamalit. Lagyan ng karne ang bawat dahon, tiklupin at gawing bola. Ilagay ang buto ng guya at mga tinanggal mula sa karne sa ilalim ng palayok. Ilagay ang maliliit na bola sa ibabaw at lagyan ng malamig na tubig hanggang halos matakpan. Lagyan ng asin ayon sa lasa ng sabaw. Pagkatapos, maglagay ng isang kahoy na plato sa loob na may kaunting pabigat sa ibabaw nito. Takpan at hayaang pakuluan ito ng 1.5 oras sa mahinang apoy. Sa paghahain, ibuhos ang sarsa sa ibabaw, siguraduhin kasya sa plato. Kaya hindi naman ito gaanong naiba sa makabagong bersyon, bagaman kadalasan ngayon ay mas pahaba ito kaysa bilugang hugis, kaya tingnan natin kung paano ito lalabas. Bukod pa rito, kadalasan ay iba rin ang mga pampalasa. Bihira mong makita ang mace at clove sa modernong bersyon. At sa halip na pakuluan sila o i-braise gaya ng gagawin natin, maraming mga recipe ang nagpaprito muna nito at pagkatapos ay inihuhurno bago i-braise para tapusin at nagbibigay ito ng kaunting kulay. Habang pwede mong gawin ang modernong bersyon, susubukan ko ang 250 taong gulang na bersyon dahil ito na ang pinakamalapit kong mararating sa paglalakbay sa panahon. Gustong gusto ko ang paglalakbay sa panahon dito sa kusina. Halos kasing gusto ko rin ng paglalakbay sa ibang bansa. Ngayon, balikan natin ang stuffed na repolyo, kung saan kailangan mo ng 1 libra o 450 gramo ng baka na tinanggalan ng buto, kalahani tasa o 100 gramo ng hindi pa lutong bigas, kalahating kutsarita ng paminta, 1 kapat na kutsarita ng mace, 1 kurot lang ng cloves, 2 at kalahating kutsarita ng asin at dagdag pa kung kinakailangan. Para sa tubig, 35 suet, sangkatlong tasa, 150 hiniwang, dilaw na sibuyas, 1 tasa at 1 ulo ng repolyo. May ilang bahagi sa lumang recipe na pinag-isipan kong sundin, lalo na ang bigas. Sinabi niyang hugasan pero di nilutong tulad ng ginagawa sa modernong recipe na lutong bigas ang gamit. Pero nakakita ako ng ilang Mediterranean na recipe para sa dolma na gumagamit ng hilaw na bigas. Kaya yun ang gagawin ko. Pero huhugasan ko ito ng mabuti at pabababa din sa tubig ng mga 20 minuto. Habang binababad ito, maaari mo nang simulan ang pagtanggal ng laman mula sa mga buto, pati na rin ang mga matabang bahagi ng litid, pero wag mo itong itatapon. Kailangan natin ng mga yon para gumawa ng sabaw ng baka. Itabi mo lang ang mga yon habang hinihiwa mo ang karne ng pinakapino na kaya mo. Ngayon, kadalasan ay giniling na baka ang ginagamit ng mga tao na pwede rin naman. Pero hinihiwa ko ang akin dahil may bago ang kutsilyo na ipinagawa para sa akin at gusto kong magamit ito ng maayos. Paborito ko na ngayon ang kutsilyong ito. Hindi lang dahil maganda at matalas, kundi gawa pa ito ng isang tagahanga ng channel para sa akin. Gumawa rin siya ng isa para sa akin ilang taon na ang nakalipas.
Gustong gusto ko ito, kaya binilhan ko rin ng kapatid ko nung Pasko ilang taon na ang nakalipas. Kaya ilalagay ko ang link sa description para makita nyo ang mga gawa niyang kutsilyo. Kapag tinatad na ang baka, ilagay sa mangkok, budburan ng asin at paminta, idagdag ang mace at clove at haluing mabuti ang lahat ng sangkap. Pagkatapos, idagdag ang sebo at haluin itong mabuti kasama ng iba pang sangkap. Ang sebo ay nagsisilbing pandikit ng karne, lalo na kung tinatad lang at hindi giniling ang baka, kaya kailangan mo talaga ito. Pagkatapos, idagdag ang tinadtad na sibuyas at haluin itong mabuti at sa huli ang bigas. Siguraduhing pantay-pantay ang pagkakahalo ng lahat ng sangkap at itabi muna ito habang inihahanda mo ang mga dahon ng repolyo. Tanggalin ang pinakamaraming malalaking dahon. Makakagawa ang reseping ito ng humigit kumulang 12. Pakuluan ang malaking palayok ng tubig at ilagay ang mga dahon. Depende sa laki ng iyong palayo, maaaring kailanganin mong gawin ito ng paunti-unti. Pakuluan ang mga dahon ng 4 hanggang 5 minuto hanggang sa lumambot at maging madali ng balutin. Pagkatapos ay itabi muna ito upang lumamig habang inihahanda mo ang dolma. Ngayon, ang dolmar o dolma kapag isahan ay isa ito sa ilang salita at putayang pumasok sa Suwesya noong unang bahagi at kalagitnaan ng ika-18 siglo. Ngayon, madalas na iniisip ng Swedish meatballs ay nagmula sa mga Ottoman o Turko noon. Ngunit hindi ito totoo. May meatballs na sila bago pa ito nangyari. Pero ang pagtawag sa mga ito bilang dolma ay halos tiyak na mula sa panahong ito na naimpluwensiyahan ng mga Ottoman. May stuffed repolyo na ang mga Suweko noon pa, pero buo ito at nilalagyan ng palaman tulad ng repolyo, tinapay at itlog, kaya magkaiba talaga sila. Itong mga dolma, hindi lang ang salita ay tiyak na nagmula sa Mediterranean, kundi pati ang estilo ay mas kahawig ng ginagawa noon sa Imperyong Ottoman. Matutuntun pa nga ang pinagmulan nila hanggang sinaunang Gresya o mas maaga pa. Kadalasan, ginagawa ang mga iyon na pahaba o silindrikal, pero sa reseping ito, dapat bilog ang hugis ng mga ito na hindi ko pa nakita pero wala naman akong nakikitang dahilan para hindi ito gumana. Baka malaman ko agad bakit dito gumagana. Kaya maglatag ng dahon ng repolyo at putulin ang pinakamakapal na bahagi ng tangkay, pagkatapos ay bumuo ng bola mula sa palaman at ilagay ito sa gitna ng dahon. At pagkatapos ay balutin ito habang sinusubukang panatilihin ang hugis bilog nito. Mas mahirap ito kaysa akala ko. Ulitin hanggang mapuno lahat ng dahon sa kalutuin. Kunin ang mga buto at litid sa karne, ilagay sa ilalim ng kaldero, tapos ilagay ang dolma sa ibabaw. Paghandaan ng tubig na may asin. Gamitin ang 2 kutsarita ng asin, bawat litro ng tubig at ibuhos sa kaldero hanggang matakpan ang mga dahon ng repolyo. Isa pa itong bagay na kinwestiyon ko at kung uulitin ko, gagawin ko ng iba. Sabi sa recipe, takpan lang ng tubig. Karamihan sa modernong recipe, kahit dinabrace, ay nagsasabing magdagdag ng sapat na tubig hanggang sa ilalim lang ng repolyo. Kapag lubos silang nakalubog, madalas silang maghiwa-hiwalay tulad ng nangyari sa kalahati ng niluto ko. Siguro kung eksperto akong maggulong ng dahon ng repolyo, hindi sana nangyari yon. Pero hindi ako ganun kaya, oo, nawala ang kalahati ng mga iyon. Pero kahit gaano karaming tubig ang idagdag mo, sinasabi ng recipe na lagyan ng kahoy na plato sa ibabaw na may pabigat. Gagamit ako ng ceramic na plato pero pareho lang din ang epekto. Pinanganatili lang nitong nasa ayos ang lahat. Pagkatapos, ilagay ang palayok na ito sa mataas na init at pakuluin ang tubig. Habang kumukulo na ito, alisin ang anumang dumi na lumulutang sa ibabaw. Pagkatapos, hinaan ang apoy at takpan ng takip. At pagkatapos, hayaang maluto ito ng 1.5 oras na sapat na panahon para maluto ng husto ang karne pati na rin ang kasalukuyang hilaw na bigas. Dapat sapat na ang oras na ito para balikan si Charles ang 12 at makita kung paano dinala ng kanyang tagumpay sa militar ang Kolbomar sa Sweden. Sa halos nakalipas na 200 taon, ang Sweden ay may patakaran ng pagiging neutral, kaya madali nating makalimutan ang kanilang medyo militaristikong nakaraan. Noong ika-17 siglo namuno si Gustavus Adolphus, kilala bilang Leon ng Hilaga sa pagpapalawak ng imperyo ng Sweden. Dahil dito, naging isa ito sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang bansa sa Europa, karamihan dahil sa pag-agaw ng mga teritoryo mula sa Denmark, Norway, Poland at Russia. Kaya na makita ng mga bansang ito ang pagkakataon na mabawi ang ilan sa mga lupain na yon, agad nilang sinunggaban ang pagkakataon at dumating nga ang oportunidad na yon. Noong 1697, nang namatay ang hari ng Sweden na si Charles, ang ika-11, minana ng kanyang anak ang ganap na monarkiya ng Sweden bilang si Charles ang ika-12.
Nakakalito man, siya ang ika-6 na Charles kahit walang naunang Charles isa-subset sa Sweden. Pero hindi ang maling bilang ng mga hari ang ikinagulat ng mga kaaway ng Sweden, kundi ang katotohanang si Charles 12 ay 15 taon gulang lang. Parang napakadali lang bawiin ang lupa mula sa Sweden, parang pagkuha ng candy sa 15 anyos. Pero ilang taon pa bago nila naayos lahat, kaya naganap lang ito noong 1700 nang siya ay 18 taong gulang. Ang Triple Alliance ng Denmark, Norway, Saxony, Poland, Lithuania at Russia ay naglunsad ng 3 panig na pag-atake sa Sweden, kaya nagsimula ang Great Northern War. Sa kasamaang palad para sa kanila, kahit na bata pa si Charles, hindi ibig sabihin na hindi niya alam ang kanyang ginagawa sa larangan ng labanan. Sa loob ng ilang buwan, napabagsak niya ang Denmark at Norway at natalo sa labanan sa Narva ang mas malaking hukbong Ruso. Nawala ng 667 sundalo ang mga Sweko habang 10,000 naman ang nawala sa panig ng Russia dahil hindi pa moderno noon ang militar ng Russia. Matapos mawala sa laban ang dalawa sa kanyang mga kalaban, mabilis na inilipat ni Charles ang kanyang atensyon sa Poland, Lithuania kung saan determinado siyang patalsikin si Haring Augustus ang ikalawa ng Poland na nagawa niya noong 1704. Habang nakatutok siya sa Poland, ginamit naman ni Tsar Peter ng Russia ang panahong yon para baguhin at gawing moderno ang kanyang hukbo. Kaya nang muling lumitaw ang mga ito, mabilis silang kumuha ng lupa mula sa Sweden at nagtayo ng bagong lungsod, ang St. Petersburg. Dahil natalo na ni Charles ang Russia dati, inisip niyang kaya niya ulit at nagawa niya ito sa labanan sa Holovtyn noong 1700 at 8 kung saan 3-1 ang kalaban niya. Kung doon lang huminto si Charles, baka maalala siya bilang isa sa pinakadakilang hari ng Sweden. Hindi siya tumigil, sabi ni Voltaire na nagsabing, "Di ako lalaban sa di makatarungang digmaan, pero di ko rin tatapusin ang lehitimong digmaan hanggat di ko natalo ang mga kaaway ko." Sa halip na makipagkasundo kay Peter, nagpasya si Charles na magpatuloy patungong Moscow. At alam ng sinumang nag-aaral ng kasaysayan na hindi mo dapat ituloy ang paglusob papuntang Moscow, lalo na kung mararanasan mo ang pinakamalamig na taglamig sa loob ng 500 taon. Dahil taong 1708 pa noon, hindi pa natuto si Charles mula kina Napoleon at German Wehrmacht, kaya itinuloy pa rin niya ang pagpunta sa Moscow. At tulad ng gagawin ng mga susunod na pinuno, sinimulan ni Pedro ang Dakila ang patakaran ng Scorched Earth. Winawasak ang lahat habang siya ay umatras. Hinihila si Charles papalalim ng papalalim sa Russia. Napilitan si Charles na isuko ang plano niyang sakupin ng Moscow dahil sa matinding taglamig at nagtaglamig sa Ukraine. Ngunit sa susunod na taginit, nawalan siya ng 1/4 ng sundalo, wasak ang supply line at nasugatan pa siya sa binte. At sa ilalim ng mga kondisyong iyon, nagpasya siyang salakayin ang maigpit na pinatibay na Tsar Pedro na may 45,000 na mahusay na sinanay moderno na ngayon at nakapagpahingang mga sundalo. Sumunod ang labanan sa Poltava, isa sa pinakamalupit na pagkatalo ng hukbong Swedish. Sa maraming paraan, ito ang nagpatunay na babagsak ang imperyong Swedish kahit na matagal pa bago ito tuluyang nangyari. Marami sa hukbo at mga pangunahing general ang nabihag, samantalang si Charles at 1,000 at 500 Karolians na sundalong Swedish kasama ang ilang Cossack ay tumakas. Pumunta sila sa timog patungong Imperyong Ottoman para humingi ng kanlungan dahil kaaway rin ng Russia ang Ottoman. Pagdating nila ron, nagpadala si Charles ng liham kay Sultan Ahmed III para magtanong kung pwede silang manatili. Sinabi niya na 1 linggo lang siya roon, 2 kung kinakailangan. Hindi ako sigurado kung napanood mo na ang pelikulang Ang Lalaki na Dumating para Magapunan, pero tungkol ito sa isang lalaki na dumalaw para magapunan at nauwi sa pananatili bilang panauhin sa bahay ng 6 na linggo sa tingin ko. Sa totoo lang, ganun si Charles. Dapat 1 o 2 linggo lang siya, pero 5 taon siyang nanatili. Ang sultan na natuwa nung una na nandun siya ay pinayagan siya at ang kanyang mga tauhan na manirahan sa bayan ng Benda sa kasalukuyang Moldova. Binigyan niya siya ng honor guard at patuloy na sinusuplayan ng mga pagkain at pangangailangan na naging malaking gastos para sa mga mamamayan ng Ottoman. Agad nagplano si Carlos, sinusubok ang hikayatin ng sultan na salakayin ng Russia. Pangunahin niya itong ginawa sa pamamagitan ng ina ng sultan, ngunit gusto niyang umatake ang mga Ottoman sa Russia para sa kanya. Noong 1710 sa utos ni Carlos, napaniwala ng ina ng sultan ang kanyang anak na magdeklara ng digmaan laban sa Russia. At nagsimula sila ng digmaan laban sa Russia, ngunit hindi ito nagtagal dahil ang vizier ng Ottoman ay nasa ilalim pala ng sweldo ni Pedro ang Dakila. Kaya agad silang lumagda ng kasunduang pangkapayapaan. At hindi natuwa si Carlos tungkol doon.
at naging lantad siya sa kanyang pagtutol. Sa puntong ito, karamihan sa mga tao ng Ottoman ay sawa na sa kanyang mga pakana at sa malaking gastos na dulot niya. Tinawag pa nga nila siyang Demirbas Carlos na mahirap isalin pero ibig sabihin ay parang permanenteng gamit o ari-arian siya. Dahil hindi lang siya nagpapalugi sa mga tao, kundi pati nagkakautang siya ng malaki sa halos kahit sinong magpapautang sa kanya. Umabot sa sukdulan ang lahat noong Pebrero 1713 ng lusubin ng isang grupo ng mga Ottoman Janissary kasama ang maraming mamamayan ang bahay ni Carlos. Sa tulong ng 40 sundalo, napigilan ni Carlos ang daan-daang Ottoman gamit ang mga kanyon sa loob ng 7 oras. Kalaunan, nasunog ang bahay kaya napilit ang lisanin nito ng mga Suweko. Sinasabing si Carlos habang palabas ay nadapa sa sariling mga kalso at bumagsak kaya nahuli siya ng mga Ottoman. Ang labang ito ay tinawag na kalabalik ng Bender. At ang salitang yon, kalabalik, ay ang unang ebidensya na mayroon tayo ng impluwensya ng panahong Ottoman sa wikang Suweko dahil sa Ottoman o sa wikang Turko, ang ibig sabihin ng salita ay parang isang grupo ng tao o karamihan. Pagkatapos, ginamit na sa Suweko ang salitang yon na ngayon ay nangangahulugang kaguluhan o ingay. Pagkatapos ng insidenteng ito, si Charles ay na-house arrest at ang Sultan na dati niyang kakampi ay nagpasya ng umalis. Kailangan mo nang mag-move on. Pero sabi ni Charles, hindi siya aalis. Malamang nagtaka ang Sultan kung pwede ba talagang tumanggi, pero ginawa niya. 3 beses siyang tumanggi kahit inalok ng malaking pera. Sinabi niya na alis lang siya kung siya ang mangungguna sa hukbong Ottoman. Hindi naman talaga mangyayari yon. Kaya ang Sultan, ititigil na allowance mo, kukunin lahat ng proteksyon at binibigay ko sa'yo. Nakakagulat na hindi pa niya nagawa dati. At ang totoo, magtatayo ako ng hukbo para palayasin ka sa aking mga lupain. Pero buti na lang, hindi na nangyari yon dahil nung taglagas ng 1,714 nakatanggap si Charles ng liham mula sa kanilang bayan. Kita mo, matapos ang lahat ng taon na wala ang hari, sabi ng pamahalaan, sige, kailangan na nating gumawa ng aksyon. Dahil siya ang ganap na monarko, walang legal na hakbang na pwedeng gawin nang wala ang kanyang pahintulot. Kaya sa wakas sabi nila, sige, alam mo ba? Kung hindi ka babalik, makikipagkasundo na kami sa lahat ng ibang bansa na matagal na nating kagalit at ilalagay namin ang kapatid mong si Ulrica bilang Reyna Regente. Sabi ni Charles, hindi pwedeng mangyari yon. Kaya sige, babalik na ako sa Sweden. Pero hindi siya nag-isa dahil maraming Ottoman ang sumama sa kanya. Ilang sundalo pero karamihan ay mga nagpapautang at negosyanteng may utang siya. Ang nangyari, pagbalik niya sa Sweden, kinailangan niyang umalis ulit dahil nagkakagulo na ang imperyo at sobrang hinaan nila kaya't isa-isa na silang tinatarget ng ibang mga bansa. Kaya nagpasya siya na ang Denmark-Norway ang una niyang aasikasuhin. At habang nandoon siya, nasa mga trinsera siya at nabaril siya sa ulo at namatay. At malamang isa itong sundalong Danish o Norwegian na gumawa nito. Pagkatapos ng insidente, may mga lumabas na conspiracy theory na nagsasabing isang grupong mayayamang Suweko ang gumawa nito matapos marinig ang tungkol sa 14% buwis sa yaman na ipapataw ni Charles para mabayaran ang utang niya. Dahil mayayaman sila, ayaw nilang mangyari iyon, kaya raw sila ang nagplano ng pagkamatay niya. Malamang hindi totoo, pero sino ang nakakaalam? Sa totoo, para hindi na ipatupad ang buwis na yon. Dahil kahit namatay si Charles noong 1700 at 18 at halos bumagsak ang imperyo, pagsapit ng 1700 at 21 marami sa mga Ottoman na nagpapautang ay naroon pa rin sa Stockholm at sa paligid nito hanggang noong 1732. At doon lang, sa palagay ko, matapos silang mabayaran, makalipas ang ilang dekada o kung ano paman, saka lang sila umalis. Pero iniwan nila ang ilan sa kanilang wika at marami sa kanilang pagkain, kabilang na ang mga putahe tulad nitong Koldomar na susubukan ko ngayon. Una, kailangan ko munang gumawa ng sarsa gamit ang sabaw na pinaglutuan. Sa ngayon, magaan pa ito na sabaw ng baka. Ang recipe rin ay base sa isang bagay mula sa parehong cookbook noong ika-18 siglo. Kaya alisin lahat ng repolyo, ulit, kalahati ng akin ay naghiwa-hiwalay. Pagkatapos salay ng mga buto at iba pang piraso ng karne bago magdagdag ng mga 1 tasa ng sabaw sa maliit na kaserola at pagkatapos ay haluin ng ilang kutsara ng harina at kaunting-kaunting cream.
Lutuin ito sa katamtamang init at hayaang kumulo ng mga 7 minuto o hanggang sa medyo lumapot. Pagkatapos, ihain mo ito sa ibabaw o paligid ng Koldo Olmar, pwede ring dagdagan ng lingonberry. Heto na ang Koldo Olmar ng ika-18 siglong Sweden. Ngayon, madalas na itong inihahain na may ibang klase ng sarsa at patatas. Noon, hindi pa uso ang patatas sa Sweden. Sumikat lang talaga sila noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Kaya walang patatas para sa akin, pero nagdagdag ako ng lingonberry jam dahil una, sobrang gusto ko talaga ito. Pero magdadagdag din ito ng kaunting tamis at magiging kakaiba at meron na rin ito noon. Ayon sa orihinal na recipe, pisilin ng kaunting lemon sa ibabaw bago ihain kung dahon ng ubas ang gamit. Pero hindi na kailangan kung dahon ng repolyo, kaya hiwain ko na ang isa. Talagang buo pa rin siya ng maayos. Nagulat ako, pero sa tingin ko, yung sebo talaga ang nagdikit dito. Ito na ba ang pinakamagandang tingnan? Hindi naman, pero buo pa rin siya. Yung kalahati sa kanila naging maayos. Sige, may kaunti ako ng lahat dito. Subukan natin. Hindi man maganda tingnan, pero sobrang sarap naman. Tikman ko nga kahit walang lingonberry. Ang sarap ng sarsa, sa totoo lang. Medyo magaang at creamy yung sarsa. Ang sarap talaga niyan. Iba talaga ang mga pampalasa noon kaysa ngayon sa tingin ko. May nakita akong modernong bersyon na may allspice. Marami na akong nakitang may paprika, pero kadalasan parang paminta lang. May ilan pa sigurong gumagamit ng clove at mace, pero pakiramdam ko medyo nawala na ang mga lasa na yon. Nawala na sa karamihan ng mga ganitong putahe ang mga lasang iyon, pero masarap na ito kung ano na ito, hindi mo kailangan ng marami. Maganda ang balanse niya dahil sa tamis ng lingonberry. Pero dahil sa taba ng baka na nandun, ito ay talagang hindi mamantika. Malinamnam. Hindi mo kakailanganin ng marami. Sa tingin ko, isang maliit na bola pa lang higit pa sa sapat bilang isang buong pagkain. Oo, ito ay magiging sobrang nakakabusog. Ang kanin, ito talaga ang ikinagulat ko. Luto na ng buo ang kanin, malambot at maganda. Medyo nagtataka ako. Lumalaki ang kanin. Yun ba ang dahilan kaya napunit ang ilang dahon ng repolyo habang lumalaki? Hindi ko alam. Gaano kalaki ang paglaki ng repolyo? Walang problema, masarap naman. Oo, medyo mahirap talaga. Hindi ako magsisinungaling. Kailangan ng wastong technique. Hindi pa ganun kagaling ang teknik ko sa pag-roll ng dahon ng repolyo. Pero sulit naman, masarap sila. Tingin ko makakahanap ka online ng mas madaling modernong recipe na mas buo ang pagkakarolyo at may kulay dahil sa pagprito. Pero ngayon, karamihan ng modernong recipe ay hindi na gumagamit ng sebo dahil mahirap itong hanapin. Moderno man o makasaysayan, parehong masarap. Astig din gumawa ulit ng Swedish na putahe. Matagal na rin mula nung huli akong gumawa. Abangan pa ang iba pang Swedish na putahe. Kita-kits sa next episode ng Tasting History.